Paano kung sabihin ko sa inyong itong siling ito na nasa picture, kapag kinain mo, gagaling ang sakit mo sa puso? Oh, teka, bago mo gawing kainin ang lahat ng sili sa ref mo, pakinggan mo muna itong sasabihin ko. O ano, kumain ka ng sili? Well, pwede naman. Wala naman pumipigil sa inyo. Pero kung titingnan ninyong maigi at kung kayo po ay inaatake na kayo sa puso, ang mabigat sa dibdib, parang may nakadagan na parang elepante, nagraradiate sa panga at sa kaliwang bahagi ng katawan, specifically to your left arm. Tapos nahihirapan kayong huminga at pinapawisan kayo ng malamig. Kesa kainin mo yung sili na nasa ref mo, pumunta ka na sa emergency room dahil walang scientific evidence ang nagsasabi na it can cure heart attacks. Kinakailangan mo gamot. Ngayon, bakit ko sinabi na ganun yung kanina? Kasi yan ay isa sa mga emotionally critical misperception ng mga Pinoy kapag sinabing food is medicine. Oo, mayroong mga meta-analysis na nagsasabing ang mga sili o ang mga taong kumakain ng sili ay mayroong relative reduction sa cardiovascular mortality. Yung active ingredient daw kasi sa sili na kung tawagin ay capsaicin, nakakatulong sa pagpapabawas ng inflammation o ng risk factor ng heart disease na inflammation. Nakakatulong din yan sa pagre-relax ng blood vessel kaya maaaring nakakapagpaganda ng blood circulation. Hence, pwede din itong makatulong sa blood pressure na isang ring risk factor ng heart disease. Pero, eto mga pag-aaral na ito ay observational studies lamang at association lamang po ang nakita nila. Hindi mismong kapag kumain ka ng sili, hindi ka na mamamatay sa heart disease. Anong ibig sabihin? Ganito yan. Para kayong kapag sumasakay kayo ng kotse, associated yan sa risk ng vehicular accident. Pero hindi lahat ng sumakay sa kotse ay namatay sa vehicular accident, di ba? So ganun din yun. Hindi lahat ng kumakain ng sili ay maliligtas na agad sa heart disease. Pero yes, ang sili ay pwede pong maging bahagi ng healthy diet. Masarap yan, nakakagana sa pagkain, pero hindi yan replacement sa mga gamot na proven na nakakatulong sa pagpapaganda ng tibok ng inyong puso, pagkontrol ng blood pressure at pagkontrol ng cholesterol. Minsan din, pwede pong magdulot nga ito ng pananakit ng tiyan o pakiramdam na parang masusuka, pati na rin po yung tinatawag na GERD or gastroesophageal reflux disease. Kaya kung meron kayong mga acid-related disease, pwede pong mas lumala ang hyperacidity ninyo kung lagi kayong kumakain ng maaanghang. Isa yan sa mga known risk factors ng sakit na yan. Kaya naman, ang payo natin dito po ay ang paghihinay-hinay sa sili. At ayun, paano? Hanggang dito na lamang muna. Sana po may natutunan. Kung meron man, pakishare sa mga kaibigan, baka sakaling mas marami pa tayong matulungan. See you ulit next episode. Ingat.